Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at katatagan? Halina't pakinggan natin ang isang salaysay na magpapatunay na kahit sa pinakamadilim na gabi, mayroong isang bituin na patuloy na nagniningning. Sinasabi nila na sa likod ng bawat marangyang pinto, sa bawat perpektong larawan ng isang pamilya, ay may mga lihim na itinatago at mga luhang hindi nakikita. At sa gitna ng kadiliman, kung minsan, tanging ang walang kapantay na pagmamahal ng isang ama ang magsisilbing liwanag at lakas. Ito ang kwento ng isang ama, isang anak, at isang Pasko na babago sa kanilang buhay magpakailanman. Ang malamig na simoy ng hangin ng Disyembre ay sumalubong kay Miguel de Villa pagbaba niya mula sa kanyang sasakyan. Ngunit ang lamig na yon ay agad napawi ng init na bumalot sa kanyang puso. Pasko! Bisperas ng Pasko. Pagkatapos ng isang linggong nakakapagod na business trip sa ibang bansa, sa wakas, uuwi na siya sa pinakamahalagang yaman niya sa mundo. Ang Hacienda Esperanza, ang kanilang malawak at marangyang tahanan, ay naliligo sa libu-libong kumukutitap na ilaw. Ang bawat bintana ay may palamuting parol at ang malaking Christmas tree sa hardin ay nagniningning na parang isang hiyas sa gitna ng kadiliman ng gabi. Mula sa labas, ito ang perpektong larawan ng isang masaya at masaganang pamilya. Isang larawan na si Miguel mismo ang nagpinta at pinaghirapan. Dala-dala ang mga regalo, isang malaking manika para sa kanyang munting anghel na si Tala at isang mamahaling kwintas para sa kanyang asawang si Aliana. Pumasok si Miguel sa mansyon. Ang bango ng Noche Buena, hamon, queso de bola, at mainit na tsokolate ay sumalubong sa kanya. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang buhay na pinangarap niya. I'm home! Masayang anunsyo niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na foyer, ngunit katahimikan lamang ang kanyang natanggap. Ang mga kasambahay ay tila wala sa paligid. Maging ang masiglang tugtugin ng Pasko na karaniwang nagpapatugtog ay wala. Nangunot ang noo ni Miguel. Isang kakaibang pakiramdam ng kaba ang unti-unting gumapang sa kanyang dibdib. Tala? Aliana? Tawag niya muli. Naglalakad papasok sa sala. Nakita niya ang mga regalo na nakahanda sa ilalim ng Christmas tree sa loob. Ngunit wala ang dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. At doon niya ito narinig. Hindi isang sigaw ng tuwa. Hindi isang sigaw ng pagkagulat. Ito ay isang sigaw na puno ng dalisay na takot at sakit. Isang sigaw na tila binibiyak ang katahimikan ng buong mansyon. Isang sigaw na kilalang-kilala niya. Tala! Binitiwan ni Miguel ang lahat ng kanyang dala. Ang mga regalo ay bumagsak sa sahig na gawa sa marmol. Tumakbo siya. Sinusundan ang pinagmumulan ng tunog na nagpapakulo ng kanyang dugo. Dinala siya nito sa direksyon ng kusina. Sa bawat hakbang, palakas ng palakas ang mga hikbi. Sa bawat hakbang, bumibigat ang kanyang paghinga. Pagdating niya sa pintuan ng kusina, nanlamig ang kanyang buong katawan. Ang kanyang mundo ay tila huminto sa pag-ikot. Ang eksenang tumambad sa kanya ay isang imahe mula sa pinakamasamang bangungot. Isang kaldero ng tubig ang nakataob sa sahig, at ang usok mula sa kumukulong tubig ay umaakyat pa sa hangin. Sa gitna nito, nakaluhod ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Tala. Umiiyak ng walang tigil, ang maliliit niyang kamay ay nakatakip sa kanyang bibig. At sa tapat niya, nakatayo ang kanyang asawang si Aliana. Walang bakas ng pag-aalala sa mukha nito. Ang postura nito ay kalmado, ang mga mata ay malamig, at ang ekspresyon ay blangko, na para bang nanonood lamang siya ng isang palabas. Anong nangyayari dito? Nanginginig na tanong ni Miguel. Ang boses niya ay halos hindi lumabas. Dahan-dahang lumingon si Aliana sa kanya. Miguel, mabutit nandito ka na. Itong anak mo
Naglalaro sa kusina, natabig tuloy ang kumukulong tubig. Ang kulit-kulit. Ang boses ni Aliana ay simple. Walang emosyon na lalong nagpanginig sa kalamnan ni Miguel. Ngunit hindi naniniwala si Miguel. Ang paraan ng pag-iyak ni Tala, ang takot sa mga mata nito, ito ay hindi iyak ng isang batang simpleng na aksidente. Lumuhod si Miguel sa tabi ng kanyang anak. Anak, anong nangyari? Are you okay? Nasaan ang masakit? Malamig niyang tanong, hinahaplos ang buhok ng bata. Humagulgol si Tala at niyakap siya ng mahigpit. Papa! Papa! Paulit-ulit niyang sabi sa gitna ng kanyang mga hikbi. It hurts! Papa! It hurts! Saan anak? Show me! Dahan-dahang inalis ni Tala ang kanyang kamay mula sa bibig. At doon, nakita ni Miguel ang isang bagay na hinding-hindi niya malilimutan habang siya ay nabubuhay. Ang dila ng kanyang anak ay namumula at namamaga. May mga paltos na nabubuo dito. Isang paso. Isang sariwang paso. Napatingin siya sa kumukulong tubig na natapon sa sahig. Pagkatapos ay sa bibig ng kanyang anak. At bigla, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nabuo sa kanyang isipan. Lumilikha ng isang larawang napakasama at napakakasuklam-suklam. Aliana, sabi ni Miguel, tumatayo. Ang boses niya ay mahinahon, ngunit puno ng nagbabadyang panganib. Anong ginawa mo? Ngumisi si Aliana. Sinabi ko na sa'yo na aksidente siya. Huwag kang magsinungaling sa akin. Sumigaw si Miguel. Ang galit na kanina pa niya pinipigilan ay sumabog na parang isang bulkan. Bakit may paso ang dila ng anak ko? Bakit sa sahig nakataob ang tubig? Tell me what you did. Sa unang pagkakataon, nakita ni Miguel ang isang kislap ng galit sa mga mata ni Aliana. Hindi mo ba ako paniniwalaan, Miguel? Sarili mong asawa? O mas paniniwalaan mo ang isang batang sinungaling na palaging gumagawa ng kwento para makuha ang atensyon mo? Ngunit hindi na nakikinig si Miguel. Dahan-dahan niyang binuhat si Tala na yumakap sa kanya na parang isang munting koala. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito. Naramdaman niya ang takot nito. Humarap siya kay Aliana. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit na hindi pa niya naramdaman kailanman. Umalis ka sa bahay na ito. Sabi niya, bawat salita ay mabigat at puno ng pagbabanta. Umalis ka. Ngayon din. Isang tawa ang kumawala sa mga labi ni Aliana. Isang tawang malamig at walang kagalakan. Hindi mo ako pwedeng paalisin, Miguel. Asawa mo ako. Hindi na ngayon, mariing sabi ni Miguel, bago tumalikod at naglakad papalabas ng kusina, papalayo sa babaeng inakala niyang mahal niya. Papalayo sa kasinungalingang kanyang pinaniwalaan. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang umiiyak na bata sa kanyang mga bisig. Nang malapit na sila sa pintuan, narinig niya ang huling sinabi ni Aliana. Ang mga salitang iyon ay bumaon sa kanyang dibdib na parang isang punyal, nag-iwan ng lason na mananatili sa kanya sa mga susunod na araw. Ang boses ni Aliana ay kalmado pa rin, ngunit mayroon na itong talim ng isang kutsilyo. Hindi mo alam ang buong kwento, Miguel. Biktima lang din ako dito. Ang biyahe papuntang ospital, ang pinakamahaba at pinakatahimik na biyaheng naranasan ni Miguel sa buong buhay niya. Ang tanging maririnig sa loob ng sasakyan ay ang mahinang paghikbi ni Tala na nakaupo sa passenger seat. Mahigpit na yakap-yakap ang luma nitong manika. Hindi nagsasalita si Miguel. Ano nga ba ang sasabihin niya? Anong salita ang kayang magpaliwanag sa halimaw na natuklasan niyang nakatira sa ilalim ng sarili niyang bubong? Ang kanyang isip ay isang magulong bagyo. Ang bawat ilaw ng Pasko na kanilang nadadaanan ay tila isang panunuya. Kanina lang, ang mga ilaw na ito ay simbolo ng kaligayahan. Ngayon, para itong mga matang nakatingin at humuhusga sa kanya. Bakit hindi mo nakita? Bakit hindi mo nalaman? Anong klaseng ama ka?
Pagdating sa emergency room, ang sterile na amoy ng ospital at ang abalang mga tunog ay sumalubong sa kanila. Agad na inasikaso ng mga nurse si Tala. Habang ginagamot ang paso sa dila ng bata, naupo si Miguel sa isang malamig na metal na upuan sa waiting area. Pakiramdam niya ay isa siyang dayuhan sa sarili niyang buhay. Mula sa kanyang kinauupuan, tanaw niya si Tala, ang munti niyang anghel. Nakatingin lamang ito sa kawalan. Ang mga mata ay malungkot at walang buhay. Sa bawat patak ng luha na dumadaloy mula sa mga mata nito, isang piraso ng puso ni Miguel ang nadudurog. At sa katahimikan ng paghihintay, sa isipan ng munting bata, ang mga alaala na matagal na niyang itinatago ay nagsimulang bumalik na parang isang masamang panaginip. Flashback sa isipan ni Tala. Ilang buwan na ang nakalipas, masaya siyang nagdodrawing sa sala. Isang larawan niya at ng kanyang papa magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking bahaghari. Ito ang pinakamagandang drawing na nagawa niya. Excited siyang ipakita ito sa kanyang papa. Pag-uwi nito, biglang pumasok si Aliana, may hawak na tasa ng tsaa. Nakita nito ang kanyang ginagawa. Ano yan? Tanong ni Aliana. Ang boses ay walang kabuhay-buhay. Drawing ko po, tita. Masayang sagot ni Tala. Para po kay papa. Kinuha ni Aliana ang papel. Tinitigan ito ng ilang segundo bago ito dahan-dahang lukutin sa kanyang palad. Walang salita. Walang galit. Isang malamig na aksyon lamang. Bakit po? Nanginginig na tanong ni Tala. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Itinapon ni Aliana ang nilukot na papel sa basurahan. Basura. Simpleng sabi nito. Huwag mong abalahin ang papa mo sa mga walang kwentang bagay na to. Marami siyang importanteng ginagawa. At iniwan siya ni Aliana sa sala, kasama ang durog niyang puso at ang kanyang obra maestra na nasa loob na ng basurahan. Isang hikbi ang kumawala mula sa bibig ni Tala sa kasalukuyan na nagpabalik kay Miguel sa realidad. Nilapitan niya ito, ngunit bago pa man siya makapagsalita, isa na namang alaala ang sumalakay sa isipan ng bata. Flashback sa isipan ni Tala. Nagmemeryenda siya sa kusina. Aksidenteng natabig ng kanyang siko ang baso ng orange juice. Natapon ito sa puting sahig. Pumasok si Aliana. Ang mga mata nito ay dumilim. Sinadya mo yan, di ba? Akusa nito. Hindi po, tita. Accident po. Umiiyak na paliwanag ni Tala. Hindi ito pinakinggan ni Aliana. Kinaladkad siya nito papunta sa kanyang kwarto at ikinulong. Dahil sinayang mo ang pagkain, wala kang hapunan mamayang gabi. Diyan ka lang at pag-isipan mo ang ginawa mo. Buong gabi, narinig niya ang tawanan mula sa hapagkainan. Narinig niya ang boses ng kanyang papa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin ang totoo. Ngunit ang takot ay mas malakas. Kumakalam ang kanyang sikmura, hindi dahil sa gutom, kundi dahil sa lungkot na hindi man lang siya hinanap ng kanyang ama. Ang mga alaalang iyon, ang maliliit na hiwa na unti-unting sumugat sa kaluluwa ng kanyang anak. At siya, nasaan siya? Bigla, isang partikular na alaala ang sumagi sa isip ni Miguel. Isang alaala na ngayon ay parang isang matulis na kutsilyong sumasaksak sa kanyang budhi. Nasa opisina siya sa bahay, abala sa mga papeles. Pumasok si Tala, ang mga mata ay namumugto. Papa? Yes, princess. Papa's busy. Sagot niya, hindi man lang nag-aangat ng tingin. Papa, Tita Aliana doesn't like me. Mahinang sabi nito. Noon, itinaas niya ang kanyang tingin. Nakita niya ang lungkot sa mukha ng anak, ngunit ang pagod at stress mula sa trabaho ang nanaig. Anak, don't say that. Of course, she likes you. Nag-a-adjust ka lang siguro. Give her a chance, okay? Be a good girl. At sa mga salitang yon,
Pinatay niya ang pagkakataong malaman ang katotohanan. Ipinagkait niya sa sariling anak ang tulong na hinihingi nito. Itinuring niya itong isang simpleng selos ng bata. At ang kamangmangan na yon, ang pagkabulag na yon, ang nagdala sa kanila. Sa emergency room na ito ngayong gabi ng Pasko, isang doktor ang lumapit sa kanya, pumutol sa kanyang masakit na paglalakbay sa nakaraan. Mr. De Villa, okay na po ang anak ninyo. It's a second-degree burn. Magkakaroon po ito ng peklat at kailangan ng maingat na pag-aalaga. But more than the physical wound, I suggest you get her psychological support. She's showing signs of severe trauma. Tumango lang si Miguel, hindi makapagsalita. Trauma. Isang salitang napakabigat. Isang salitang siya mismo ang may kasalanan. Matapos ang ilang oras, pinayagan na silang umuwi. Sa biyahe pabalik, si Tala ay nakatulog na sa kanyang upuan. Ang pagod at sakit ay pansamantalang nagpahinga. Ngunit si Miguel, gising na gising ang kaluluwa. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng isang malalim at nakakapasong pagsisisi. Pagdating nila sa Hacienda Esperanza, ang mga ilaw ng Pasko ay patay na. Ang mansyon ay nababalot sa dilim na para bang nakikidalamhati sa nangyari. Binuhat niya ang natutulog na si Tala, papasok. Ang katahimikan ng bahay ay mas nakakabingi kaysa kanina. Inihiga niya si Tala sa kama nito at hinalikan sa noo. I'm so sorry, anak. I'm so sorry. Babawi si Papa. Pangako. Bumaba siya. Ang puso ay puno ng determinasyon. Haharapin niya si Aliana. Itataboy niya ang demonyo palabas ng kanilang paraiso. Ngunit pagdating niya sa sala, wala si Aliana. Ang mga gamit nito ay wala na rin sa kanilang kwarto. Umalis na ito. Sa isang banda, nakaramdam siya ng ginhawa. Pero sa kabilang banda, naramdaman niyang hindi pa tapos ang lahat. Masyadong madali. At doon, sa ibabaw ng isang maliit na mesa, malapit sa pinto, may nakita siyang isang brown na envelope. Hindi ito ordinaryong sulat. Mayroon itong opisyal na selyo. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Sa loob, naroon ang isang dokumento na muling nagpayanig sa kanyang mundo. Isang trat doy hautwa. Isang summons, si Aliana Rochas de Villa ay nagsampa ng kaso laban sa kanya. Defamation, slander, emotional abuse, at humihingi ito ng danyos perwisyos sa halagang sisira hindi lang sa kanyang pangalan, kundi sa buong imperyong kanyang itinayo. Nabitawan ni Miguel ang papel. Sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat. Hindi lang umalis si Aliana. Naghanda ito para sa isang digmaan at sa perpektong kasinungalingan nito, siya ang unang nagpaputok. Ang papel na hawak ni Miguel ay tila mas mabigat kaysa sa 100 librang bakal. Bawat salita na nakasulat dito ay isang sampal sa kanyang mukha, isang patunay ng kabiguan niya hindi lang bilang asawa, kundi bilang isang ama. Ang katahimikan ng mansyon ay biglang napuno ng isang bagong uri ng ingay. Ang ingay ng digmaang paparating. Kinabukasan, ang unang sinag ng araw ay hindi nagdala ng pag-asa, kundi ng anino ng isang bangungot. Ang unang tawag na ginawa ni Miguel ay kay Attorney Ruben Robles, ang pinakamagaling na corporate lawyer sa bansa at isang matalik na kaibigan. Sa loob ng opisina ni Ruben na napapalibutan ng mga loboks, ang tensyon ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Inilatag ni Miguel ang lahat. Ang gabi ng Pasko, ang paso sa dila ni Tala, ang pag-alis ni Aliana, at ang summons. Sumandal si Ruben sa kanyang silya, hinilot ang kanyang sentido. Miguel, this is bad, very bad. Bad? Ruben, kasinungalingan ang lahat ng ito. Naginggit-nggit na, sabi ni Miguel. Ako ang biktima dito. Ang anak ko ang biktima. Sa mata ng batas at sa mata ng publiko, ang kwento na unang maririnig ang kadalasang pinaniniwalaan. Seryosong paliwanag ni Ruben. At naunahan ka ni Aliana. She's painting a narrative. Isang mapagmahal na stepmother na sinasaktan ng isang bayolenteng asawa
at isang problemadong stepdaughter. It's a classic, manipulative play, and it's effective. Pero may ebidensya ako. Ang paso ni Tala, ang mga kasambahay. Her word against yours. Sasabihin ng abogado niya na naaksidente ang bata at ginagamit mo ito para sirain siya. Ipapasuspinde niya ang testimonya ng mga kasambahay, sasabihing binayaran mo sila. Miguel, this is not a corporate negotiation. This is a war of perception. And right now, she's winning. At tama si Ruben. Sa sumunod na mga araw, ang pribadong digmaan ng mga Divilla ay naging isang pampublikong sirko. Ang telepono ni Miguel ay hindi tumigil sa pagring. Ang kanyang email ay puno ng mga mensahe. At ang balita ay brutal. Milyonaryong ama, halimaw sa sariling anak, headline ng isang sikat na tabloid. Aliana Divilla nagsalita na takot ako para sa buhay ko. Pamagat ng isang online article, kumpleto na may pekeng luha at mga gasgas na gawa-gawa lang. Isang pekeng diary ni Aliana ang nag-leak online, puno ng mga kwento ng di umano'y paninigaw at pananakit ni Miguel. Ang bawat salita ay isang lason na dahan-dahang pumatay sa reputasyon na binuo niya sa loob ng maraming taon. Ang epekto ay mabilis at malupit. Isang umaga, habang nagkakape, tumawag ang isa sa pinakamalaki niyang business partner, si Mr. Tan. Miguel, sabi nito sa kabilang linya, ang boses ay malamig at walang anumang bahid ng pagkakaibigan na dati nilang pinagsamahan. About the San Martin project, we're pulling out. The board can't risk being associated with this scandal. Hindi na hinintay ni Miguel ang iba pa niyang sasabihin. Ibinaba niya ang telepono. Iyon na ang pangatlong deal na nawala sa kanya sa loob lang ng isang linggo. Ang korte ay naglabas ng isang preliminary injunction. Ang kanyang mga bank account ay naka-freeze. Ang kumpanyang kanyang itinatag mula sa wala ay unti-unti nang nadudulas sa kanyang mga kamay. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay hindi ang pagkawala ng pera o ng kapangyarihan. Ang pinakamasakit ay ang makita ang epekto nito kay Tala. Ang kanyang masayahing anak ay naging isang anino ng kanyang dating sarili. Siya ay naging tahimik at palaging matatakutin. Bawat gabi, nagigising si Miguel sa mga sigaw nito. Papa! Papa! Tatakbo siya papasok sa kwarto nito at dadatnan niya itong umiiyak, nanginginig sa takot. Wag po, tita. Wag po. Bulong nito kahit sa kanyang pagtulog. Yayakapin niya ito ng mahigpit, ngunit alam niyang ang kanyang mga yakap ay hindi sapat para puksain ang mga demonyo na itinanim ni Aliana sa isipan ng kanyang anak. Pakiramdam niya ay inutil siya. Ang lahat ng yaman niya sa mundo ay walang kwenta kung hindi niya kayang alisin ang sakit na nararamdaman ng sarili niyang anak. Isang gabi, habang nakaupo siya sa kanyang madilim na opisina, tinititigan ang isang family picture na kuha noong kasal nila ni Aliana. Silang tatlo, nakangiti. Isang perpektong kasinungalingan na nakalagay sa isang silver frame. Ang galit sa kanyang puso ay napalitan ng isang nakakapanghina na kawalan ng pag-asa. Paano niya lalabanan ang isang multo? Paano niya lalabanan ang isang kasinungalingan na mas pinaniniwalaan ng lahat kaysa sa katotohanan? Sa gitna ng kanyang pag-iisip, tumunog ang kanyang telepono. Si Ruben. Miguel, sabi ng abogado. Ang boses ay mabigat. May bagong mosyon ang kampo ni Aliana. Ano na naman? Pagod na tanong ni Miguel. Narinig niya ang malalim na pagbuntong hininga ni Ruben sa kabilang linya bago ito nagsalita. They are requesting the court for a full psychological evaluation of Tala. Huminto ang paghinga ni Miguel. Bakit? Their official reason? They are claiming that Tala is mentally and emotionally unstable. Sinasabi nila na ang bata ay may history ng pag-iimbento ng kwento. They are trying to discredit her, to prove that her testimony is worthless. Binitiwan ni Miguel ang telepono, nabagsak ito sa sahig,
ngunit hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Hindi lang ang kanyang pangalan ang sinisira ni Aliana. Hindi lang ang kanyang kumpanya. Ngayon, ang susunod na target nito ay ang katinoan ng kanyang 8 taong gulang na anak. Sa loob ng 30 taon, si Nestor Jimenez ay nagsilbi sa pamilya de Villa. Nakita niyang lumaki si Miguel mula sa isang masiglang binatilyo patungo sa isang respetadong negosyante. Ang Hacienda Esperanza ay hindi lamang isang lugar kung saan siya nagtatrabaho. Ito ang kanyang mundo. At sa loob ng 30 taon, ngayon lang niya naramdaman na ang mundong ito ay unti-unting nagiging isang malamig at malungkot na mausoleo. Araw-araw, habang pinupunasan niya ang mga mamahaling muebles at inaayos ang mga antigong palamuti, isang mabigat na tanikala ng pagsisisi ang nakapulupot sa kanyang puso. Nakikita niya ang pagbabago sa kanyang senyorito Miguel. Ang dating kumpiyansa sa mga mata nito ay napalitan ng pagod at kawalan ng pag-asa. Ang dating matipunong tindig nito ay tila nangungaykay, binibigatan ng mga problemang hindi nakikita. At higit sa lahat, nakikita niya si Tala, ang munting anghel ng mansyon. Ang dating masayang tawa nito na nagbibigay buhay sa bawat sulok ng bahay ay nawala. Ngayon, ang bata ay parang isang munting ibon na may bali ang pakpak, tahimik, laging takot, at ang mga mata ay laging malungkot. Ang bawat hikbi na marinig niya mula sa kwarto ni Tala sa gabi ay isang sundang na tumutusok sa kanyang konsensya. May alam ako, may nakita ako. Bakit ako nanahimik? Ang mga alaala ay bumabalik sa kanya na parang mga multo. Flashback. Sa isipan ni Nestor, nasa hardin siya, nagdidilig ng mga rosas nang marinig niya ang boses ni Senyora Aliana mula sa terasa. Nakatalikod ito, may kausap sa telepono. Ang boses nito ay mahina, ngunit may diin. Hindi pa sapat, narinig niyang sabi nito. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na kulang pa? Kailangan kong bayaran ang mga utang na, yan bago pa malaman ni Miguel. Humanap ka ng paraan. Saglit itong tumahimik, nakikinig sa kausap. Wala akong pakialam. Kung kinakailangang kumuha ako ng mas malaki, gagawin ko. Basta siguraduhin mong walang makakaalam nito. Mabilis na nagtago si Nestor sa likod ng isang malaking halaman. Nang mga oras na yon, ipinagsawalang bahala niya ito. Usapin ng mag-asawa, sabi niya sa sarili. Hindi niya teritoryo, ngunit ngayon, ang salitang utang at kumuha ng mas malaki ay umuulit-ulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. At may isa pang alaala, isang alaalang mas malinaw pa nakakakabagabag. Flashback. Sa isipan ni Nestor, nag-aayos siya sa sala. Masayang naglalaro si Tala sa sahig gamit ang paborito nitong music box, isang regalo mula kay Miguel noong kaarawan nito. Dumaan si Aliana. Bigla, natapilok ito malapit sa bata. Ang mamahaling music box ay nasagi ng kanyang paa at tumilapon sa pader, nabasag sa maraming piraso. Ay nako, pasensya na. Hindi ko sinasadya, sabi ni Aliana. Ang boses ay puno ng pekeng pag-aalala. Umiyak si Tala ng malakas, ngunit si Nestor, na nakatingin mula sa isang sulok, ay nakita ito. Bago pa man magkunwaring nag-aalala si Aliana, sa isang saglit, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Hindi isang nangiti ng tuwa, isang nangiti ng tagumpay, isang nangiti na puno ng kalupitan. Sa sandaling iyon, nalaman ni Nestor na ang kabaitan ni Senyora Aliana ay isang maskara lamang. Ngayong gabi, habang naglalakad siya sa pasilyo, nakita niya ang pinto ng opisina ni Miguel na bahagyang nakabukas. Sumilip siya. Nakita niya ang kanyang senyorito, nakaupo sa dilim, nakatingin sa kawalan. Ang mukha ay larawan ng kabiguan. At doon, nagpa siya si Nestor.
Ang takot na mawala ng trabaho ay walang-wala kumpara sa takot na habang buhay siyang uusigin ng kanyang konsensya. Ang kanyang katapatan ay hindi para sa senyora, kundi para kay Senyorito Miguel at sa inosenteng si Tala. Dahan-dahan siyang bumalik sa kanyang maliit na silid sa ibabang palapag. Mula sa ilalim ng kanyang kama, kinuha niya ang isang luma at simpleng notebook. Hindi ito isang magarang talaarawan. Isa lang itong logbook kung saan niya isinusulat ang mga mahahalagang pangyayari sa mansyon. Nanginginig ang mga kamay. Dinala niya ito pabalik sa opisina. Kumatok siya ng 3 beses. "Sino yan?" Pagod na tanong ni Miguel. "Ako po, senyorito. Si Nestor." "Pumasok ka." Pumasok si Nestor. Yumuko ng bahagya. "Senyorito Miguel, pasensya na po sa abala." Tumingin lang si Miguel. "Ano yon, Nestor?" "Mayroon po sana akong gustong ibigay sa inyo," sabi ni Nestor. Inilapag ang notebook sa ibabaw ng lamesa ni Miguel. "Hindi ko po alam kung makakatulong ito, pero isinulat ko po ang lahat." Nangunot ang noo ni Miguel. Kinuha niya ang notebook. Nang buksan niya ito, nakita niya ang malinis at maayos na sulat kamay ni Nestor. Bawat pahina ay may petsa. October 12, sinigawan ni Sirara Aliana si Tala dahil sa natapong juice. Hindi pinakain ng hapunan. October 29, nabasag ang music box ni Tala. Sabi ni Sirara Aliana, "Aksidente?" Ngumiti po siya bago umiyak ang bata. November 15, narinig ko si Cesara Aliana sa telepono. Galit na galit tungkol sa utang. Binuklat ni Miguel ang bawat pahina. Ang mga maliliit na insidente na isinawalang bahala niya noon ay nakasulat lahat dito. Isang kronolohiya ng kalupitan na nangyari sa ilalim ng kanyang ilong. Isang kislap ng pag-asa ang nagsimulang sumibol sa kanyang puso. Ito na. Ito na ang ebidensyang kailangan niya. Binuklat niya ang papel hanggang sa huling pahina kung saan may sulat. Ang huling entry ni Nestor, isinulat nito 2 linggo bago ang Pasko. Ang mga salita ay tila tumalon mula sa pahina at sinaksak si Miguel sa dibdib. Binasa niya ito ng malakas. Ang kanyang boses ay nanginginig sa hindi makapaniwalang pagkasindak. Palaging may dalang maliit na bote si Senyora Aliana. Walang amoy, walang kulay. Inihahalo sa kape ni Senyor Miguel. Ang mga salita sa talaarawan ni Nestor ay hindi lang tinta sa papel. Ito ay gasolina na muling nagpaalab sa apoy ng determinasyon sa loob ni Miguel. Ang kawalan ng pag-asa na bumalot sa kanya sa mga nakaraang araw ay biglang naglaho, napalitan ng isang malamig at matalas na galit. Isang galit na hindi na bulag, kundi isang galit na may direksyon. "Senyorito?" Nag-aalalang tanong ni Nestor. Nakikita ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang amo. Itiniklop ni Miguel ang notebook. Tumingin siya kay Nestor at sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw, isang tunay na liwanag ang bumalik sa kanyang mga mata. "Nestor, salamat. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ito. You are a good man." Ang simpleng pasasalamat na iyon ay sapat na para kay Nestor. Tumango ito at tahimik na lumabas ng opisina. Naiwan si Miguel hawak ang nag-iisang sinag ng pag-asa sa gitna ng kadiliman. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, nasa opisina na ulit siya ni Ruben Robles. Ngunit ngayon, iba na ang dala niya. Hindi na lang isang summons, kundi isang sandata. Inilatag niya ang talaarawan sa mesa. "Basahin mo," sabi niya kay Ruben. Habang binabasa ni Ruben ang bawat entry, ang kanyang profesional na kalmadong muka ay unti-unting nagbago. Nang marating niya ang huling pangungusap tungkol sa maliit na bote, napatingin siya kay Miguel. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pagkabigla at pagkaalarma. "Miguel, this is a game changer." Pagpapatuloy ni Miguel. "Hindi na ito his word against hers. Meron na tayong pattern of abuse at meron tayong
Isang bagay na mas malala pa. Tumayo si Ruben at naglakad-lakad sa opisina. Ang kanyang isip ay gumagana na parang isang makina. Okay, okay. This changes everything. We move from defense to offense. Ngayon din, eto ang gagawin natin. Ang kanilang pag-uusap ay naging isang war council. Bawat salita ay may bigat, bawat desisyon ay isang hakbang sa isang maselang laro ng chess. Unang-una, kumuha sila ng isang private investigator, isang dating pulis na kilala sa kanyang husay at diskresyon. Ang misyon nito, alamin ang lahat tungkol kay Aliana Roses, ang kanyang nakaraan, ang kanyang mga kaibigan, ang kanyang mga gastusin, at kung sino ang mga taong palihim niyang kinakatagpo. Pangalawa, nag-hire si Ruben ng isang forensic accountant para suriin ang lahat ng financial records ng kumpanya, lalo na ang mga account ng foundation na itinatag ni Miguel. Ang foundation na si Aliana mismo ang namamahala at ang panghuli at pinakamahalaga sa lahat. Miguel, seryosong sabi ni Ruben, that line about the bottle, hindi natin pwedeng ipagsawalang bahala yan. I want you to go to a hospital. Today. Magpa-full medical check-up ka. Complete toxicology screening. Huwag mong gagamitin ang pangalan mo. Be discreet. Kailangan nating malaman kung may laman ang hinala ko. Naramdaman ni Miguel ang panlalamig ng kanyang sikmura. Ang mga madalas niyang pananakit ng ulo, ang kanyang madaling pagkapagod nitong mga nakaraang buwan na isinisi niya sa stress. Bigla itong lahat ay nagkaroon ng isang mas nakakatakot na posibleng dahilan. Sa mga sumunod na araw, habang ang legal na laban ay pansamantalang nasa korte, isang sikretong imbestigasyon ang nagaganap sa mga anino. Ang private investigator ay nagbigay ng kanyang unang report, mga litrato ni Aliana na nakikipagkita sa mga kahina-hinalang lalaki sa isang madilim na parking lot. Isang envelope ang iniabot. Mukhang pera, mukhang mga loan shark. Ang forensic accountant ay may natuklasan din. Isang serye ng malalaking cash withdrawals mula sa charity fund, lahat ay pirmado ni Aliana. Ang mga ito ay nakalista bilang donations to partner orphanages, ngunit nang tawagan nila ang mga ampunan, walang natanggap na ganoong kalaking halaga. Ang pera ay napunta sa isang bank account na nakapangalan sa isang shell corporation na ang tanging board member ay ang pinsan ni Aliana. Habang ang lahat ng ito ay nangyayari, ginugol ni Miguel ang kanyang oras sa pinakamahalagang laban, ang pagtulong kay Tala na maghilom. Hindi na niya ito iniiwan mag-isa. Sinasamahan niya itong magbasa ng libro, tinutulungan sa kanyang mga takdang aralin, at kung minsan, tahimik lang silang uupo sa hardin, nagmamasid sa mga ibon. Unti-unti, nakikita niya ang pagbabalik ng liwanag sa mga mata ng kanyang anak. Isang gabi, habang tinutulungan niya itong magsipilyo, bigla itong nagsalita. Papa, when this is over, can we go to the beach? Ngumiti si Miguel. Isang tunay at mainit na ngiti. Of course, princess. We can go to any beach you want. Iyon ang mga sandaling nagbibigay sa kanya ng lakas. Ang pag-asa ng isang simpleng araw sa dalampasigan kasama ang kanyang anak. Ito ang dahilan kung bakit siya lumalaban. Isang gabi, habang mahimbing nang natutulog si Tala, tumunog ang telepono ni Miguel. Isang pribadong numero, si Ruben. Miguel, sabi ng abogado sa kabilang linya. Ang boses nito ay kakaiba. Seryoso. Ruben, anong balita? Tanong ni Miguel. Biglang kinabahan. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Ruben. Lumabas na ang resulta ng medical exam mo. Napahawak ng mahigpit si Miguel sa telepono. And? Isang sandaling katahimikan ang namagitan, isang katahimikan na mas maingay pa kaysa sa isang sigaw. Miguel, kailangan mong umupo. Ang tono ni Ruben ay hindi na tono ng isang abogado na nakikipag-usap sa kliyente. Ito ay tono ng isang kaibigan na maghahatid ng isang napakasamang balita. May natuklasan kami.
Higit pa ito sa pananakit ng bata. Ang bawat paghigop ni Aliana Roses sa kanyang mamahaling champagne ay isang pagdiriwang. Mula sa balcony ng kanyang penthouse suite sa isang 5-star hotel, tanaw niya ang kumikinang na lungsod ng San Martin. Ang mga ilaw ay parang mga diamanteng isinaboy sa isang itim na tela. Isang kayamanan na sa wakas ay abot kamay na niya. Ngumiti siya. Isang nasangiting malamig at puno ng tagumpay. Ang mga tao sa ibaba ay parang mga langgam lamang, abala sa kanilang mga ordinaryong buhay. Walang kamalay-malay sa digmaang nangyayari sa itaas. At sa digmaang ito, si Aliana ang nananalo. Ang pag-alis niya sa Hacienda Esperanza ay hindi isang pagkatalo. Ito ay isang strategic retreat. Bago pa man mangyari ang insidente sa kusina, handa na ang kanyang plano. Ang bawat luha na ipinakita niya sa media, ang bawat salaysay ng pagiging isang inaapi, ay isang obra maestra ng panlilinlang na matagal na niyang inensayo. Pumasok siya sa loob ng suite. Ang sutlang roba ay marahang sumasayad sa sahig na gawa sa marmol. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa isang malaking salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay elegante, sopistikada at mukhang kagalang-galang. Isang perpektong biktima, ngunit sa likod ng mga matang iyon, isang halimaw ang nagkukubli. Isang halimaw na hinulman ng kahirapan at pinatigas ng ambisyon. Hinding-hindi niya malilimutan ang pinanggalingan niya. Flashback sa isipan ni Aliana. Bata pa siya noon, nakatira sa isang barong-barong na ang bubong ay may butas at ang dingding ay pinagtatagpi-tagping yero. Naaalala pa niya ang amoy ng kanal tuwing umuulan. Naaalala pa niya ang kumakalam niyang sikmura gabi-gabi. Naaalala pa niya ang kahihiyan sa tuwing titingnan siya ng mga mayayamang kaklase na para siyang basura. Isang gabi, may sakit ang kanyang ina. Mataas ang lagnat nito at kailangan ng gamot. Nagmakaawa ang kanyang ama sa may-ari ng isang botika, ngunit pinagtawanan lamang sila. Walang pautang sa mga pulubi, sabi ng lalaki. Namatay ang kanyang ina kinabukasan. At sa araw na yon, sa harap ng malamig na bangkay ng kanyang ina, isang sumpa ang binitiwan ni Aliana sa kanyang sarili. Hinding-hindi na siya magiging mahirap, hinding-hindi na siya magmamakaawa. Gagamitin niya ang lahat, ang kanyang ganda, ang kanyang talino, ang kanyang katawan para umakyat at yayapakan niya ang sino mang hahadlang sa kanyang daan. Tati. Ang pagpapakasal kay Miguel de Villa ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Ngunit si Miguel, sa kabila ng yaman nito, ay may isang kahinaan. Ang anak nito, si Tala. Ang batang iyon, sa kanyang inosenteng pag-iral, ay isang paalala ng lahat ng hindi kailanman magiging kay Aliana. Ang batang iyon ang nag-iisang tagapagmana, isang balakid, kaya naman, kailangan itong tanggalin. Hindi sa paraang marahas, kundi sa paraang mas masakit. Sisirain niya ang kredibilidad nito. Gagawin itong isang baliw sa mata ng lahat, lalo na sa mata ng sarili nitong ama. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang abogado. Attorney Salcedo, sabi niya, ang boses ay matamis, ngunit may bahid ng bakal. Kumusta na ang mosyon natin para sa psychological evaluation? Nasa korte na, Mrs. De Villa. Sagot ng abogado. Mapipilitan silang sumunod. Kapag napatunayan nating unstable ang bata, wala nang maniniwala sa kahit anong sasabihin niya. Ang kaso ay nasa panig na natin. Excellent, sabi ni Aliana. At ang pera? Nakuha mo na ba ang huling tranche mula sa foundation? Yes, it's safe. Pero Aliana, mag-ingat ka. Malaki na ang nawawala sa pondo. Baka mahalata na. Hindi nila iyon mahahalata. Putol ni Aliana. Masyadong abala si Miguel sa pagsalba sa kanyang pangalan para pansinin pa ang mga numero. Pagkatapos ng tawag, nagbuhos muli siya ng champagne. Ngunit sa gitna ng kanyang pag-aakala ng tagumpay,
Tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. Hello? Akala mo ba makakatakas ka sa mga utang mo sa akin? Sabi ng isang magaspang na boses ng lalaki sa kabilang linya. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Aliana. Ang mga loan shark na inutangan niya bago pa man niya makilala si Miguel. Nasaan ka? Paano mo nalaman ang numero ko? May mga mata ako. Kahit saan, Aliana. Bayaran mo ako. Kung hindi, baka bumisita ako sa korte at ikwento ko sa kanila kung gaano ka kadesperada noon. Ibabayad kita. Hintayin mo lang na makuha ko ang pera mula kay Miguel. Nanginginig na, sabi ni Aliana. Bilisan mo, sabi ng lalaki bago ibaba ang tawag. Biglang nawala ang lasa ng champagne. Isang butil ng pawis ang tumulo sa kanyang sentido. Saglit siyang nakaramdam ng kaba. Ngunit iwinaksin niya ito. Kontrolado ko ang lahat. Kontrolado ko. Pinakalma niya ang kanyang sarili. Malapit na. Konting tiis na lang. Masisira si Miguel. Makukuha niya ang milyon-milyong danyos at mababayaran niya ang lahat. Magiging malaya siya. At sa sandaling iyon, isang email notification ang lumabas sa kanyang telepono. Galing ito kay Attorney Salcedo. Ang subject, urgent. Binuksan niya ito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang binabasa ang nakalakip na dokumento. Isang countersuit. Isang kasong isinampa laban sa kanya. Hindi lang isa, dalawa. Ang una, malversation of public funds kaugnay sa Charity Foundation. At ang pangalawa, isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso at nagpalamig sa dugo sa kanyang mga ugat. Attempted murder. Ang biktima, si Miguel de Villa. Nabitawan ni Aliana ang kanyang baso. Nabuhos ang champagne sa mamahaling Persian rug, ngunit hindi niya ito napansin. Ang kanyang kumpiyansa ay biglang gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Nalaman nila. Paanong nalaman nila? Ang gabi bago ang paglilitis ay bumaba sa Hacienda Esperanza na parang isang makapal na kumot. Isang malakas na ulan ang bumubuhos sa labas. Ang bawat patak na tumatama sa mga bintana ay tila maliliit na kabog ng kaba. Sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay mabigat, halos nakakabingi. Ang dating masayang tahanan ay naging isang palasyo ng paghihintay at pangamba. Sa kwarto ni Tala, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lampshade sa tabi ng kanyang kama. Nakaupo si Miguel sa gilid ng kama, hawak ang isang libro ng mga fairy tale. Pinilit niyang maging normal ang lahat para sa kanyang anak. Kahit na sa loob niya ay isang nagngangalit na digmaan ang nagaganap. At dahil sa tapang ng prinsipe, nailigtas niya ang prinsesa mula sa tore ng masamang mangkukulam. At sila ay namuhay ng maligaya magpakailanman. Pagtatapos ni Miguel sa kwento, isinara ang libro. Ngunit hindi tulad ng dati. Hindi pumalakpak si Tala. Nakatitig lamang ito sa kisame. Ang mga mata ay malayo ang tingin. May problema ba, prinsesa ko? Malambing na tanong ni Miguel. Hinahaplos ang buhok ng anak. Hindi sumagot si Tala sa loob ng ilang segundo. Pagkatapos, bumaling ito sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng isang tanong na mas matanda kaysa sa kanyang edad. Papa, mahinang sabi nito. Ang boses ay nanginginig ng bahagya. Do you believe me? Ang simpleng tanong na yon ay tumusok sa puso ni Miguel na parang 1,000 karayom. Ang lahat ng kanyang pagkukulang, ang lahat ng kanyang pagkabulag, ay bumalik sa kanya sa isang iglap. Lumuhod siya sa sahig para magpantay ang kanilang mga mata. Hinawakan niya ang maliliit na kamay ng anak. Tala, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng emosyon na matagal na niyang itinatago. Anak, patawarin mo si Papa. Nagulat si Tala. Po? Bakit po? Patawarin mo ako dahil hindi ko nakita. Patawarin mo ako dahil hindi ako nakinig.
May mga araw na sinubukan mong magsabi sa akin, pero masyado akong naging abala. Masyado akong naniwala sa isang kasinungalingan. Ang mga luha ay nagsimulang mamuo sa mga mata ni Miguel. Pero ngayon anak, oo, pinaniniwalaan kita, bawat salita mo. At hinding-hindi ko nahahayaan na may manakit sa'yo ulit, kahit sino. Pangako yan ni Papa. Isang munting luha ang pumatak mula sa mata ni Tala, na sinundan ng isa pa. Ngunit hindi ito luha ng lungkot. Ito ay luha ng ginhawa. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang ama. Ibinaon ang kanyang mukha sa dibdib nito. I love you, Papa. Bulong nito. I love you more than anything in this world, anak. Sagot ni Miguel. Niyakap ang anak na para bang ito ang tanging bagay na totoo at mahalaga sa buong mundo. Matapos ang ilang sandali, inayos niya ang kumot ni Tala at hinalikan ito sa noo. Matulog ka na, prinsesa. Bukas, kailangan nating maging matapang. Tumango si Tala at ipinikit ang kanyang mga mata. Hinintay ni Miguel hanggang sa maging malalim ang paghinga nito bago siya dahan-dahang tumayo at lumabas ng kwarto. Iniwang bahagyang nakabukas ang pinto. Naglakad siya papunta sa malaking bintana sa dulo ng pasilyo. Pinanood niya ang pagbuhos ng ulan, ang mga kidlat na panakanakang nagbibigay liwanag sa madilim na hardin. Inilapat niya ang kanyang palad sa malamig na salamin. Bukas, sa loob ng ilang oras, ang kinabukasan nila ay pagpapasyaahan sa loob ng isang silid-hukuman. Nawala na ang halos lahat sa kanya, mga kasosyo, pera, reputasyon. Ngunit habang nakatayo siya roon, napagtanto niyang wala na siyang pakialam sa mga yon. Ang tanging laban na mahalaga ay ang laban para sa kanyang anak. Samantala, sa loob ng kanyang kwarto, hindi pa pala tulog si Tala. Dahan-dahan itong bumangon at kinuha ang luma nitong manika mula sa paanan ng kama. Ang manikang regalo sana ni Miguel noong Pasko. Niyakap niya ito. Mimi, bulong niya sa manika. Natatakot ako para bukas. Baka hindi sila maniwala sa akin. Baka magalit na naman si Tita Aliana. Huminga siya ng malalim, hinigpitan ng yakap sa manika. Ang mga salita ng kanyang ama ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Kailangan nating maging matapang. Tumingin siya sa nakabukas na pinto na para bang nakikita niya ang kanyang ama na nakatayo sa labas. Pero kailangan kong gawin to. Bulong niya ulit. Mas matatag na ngayon. Para hindi na malungkot si Papa. Kaya ko to. Para kay Papa. Sa opisina naman sa ibaba, nakaupo si Miguel. Pinipilit na suriin ang mga dokumento mula kay Ruben nang biglang mag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Isang text message mula sa private investigator. Nanginginig ang kamay na kinuha niya ito at binasa ang mensahe. Ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang puso ay biglang kumabog ng malakas. Isang ngiti. Isang ngiti ng isang mandirigma na nakatanggap ng kanyang pinakamatalas na espada ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang mensahe. Nahanap na namin ang pinagbilhan ng lason. May resibo. Ang silid-hukuman ay malamig at tahimik. Isang uri ng katahimikan na mas maingay pa kaysa sa pinakamalakas na sigaw. Ang bawat sulok ay gawa sa madilim at makintab na kahoy na tila sumisipsip sa lahat ng liwanag at pag-asa. Ang hangin ay mabigat sa samyo ng lumang papel, floor wax at hindi masambit na tensyon. Sa gallery, ang bulungan ng mga reporter at usisero ay parang mga bubuyog na handang dumamba sa unang patak ng dugo. Sa tabi ni Miguel, si Tala ay nakaupo ng napakaliit sa kanyang upuan. Ang mga paa ay hindi man lang sumasayad sa sahig. Hawak niya ang kamay nito. Ito ay malamig na parang yelo. Sa kabilang panig ng kwarto, nakaupo si Aliana. Ang itsura niya ay perpektong-perpekto para sa okasyon. Nakasuot ng simpleng puting bestida, ang buhok ay nakapusod ng maayos, at ang mukha ay walang kolorete maliban sa bakas ng kalungkutan sa kanyang mga mata.
Siya ang larawan ng isang inosenteng biktima, isang anghel na napagitna sa isang eskandalo. Nagsimula ang paglilitis. Ang unang tinawag sa witness stand, si Aliana Roses. Sa tulong ng kanyang abogado, si Attorney Salcedo, ikinuwento ni Aliana ang kanyang bersyon ng mga pangyayari. Ang kanyang boses ay mahina, nanginginig, at puno ng hinagpit. Bawat salita ay maingat na pinili. Mahal na mahal ko po si Tala, Your Honor. Simula niya, isang butil ng luha ang maingat na pumatak sa kanyang pisngi. Itinuring ko siyang parang tunay na anak. Ngunit may mga pagkakataon na siya ay mahirap unawain. Malayo ang loob niya sa akin. Pagkatapos, ikinuwento niya ang gabi ng Pasko. Nasa kusina po ako, naghahanda ng Noche Buena. Naglalaro po si Tala, tumatakbo. Binalaan ko po siya na mag-ingat dahil may kumukulong tubig sa kalan. Ngunit sa kanyang pagtakbo, natabig niya ito at natapon sa sahig. Huminto siya, humikbi. Nataranta po ako, ngunit bago ko pa man siya matulungan, nagsimula na siyang sumigaw at sinisisi ako. Pagdating ng asawa ko, si Miguel, galit na po siya. Hindi niya ako pinakinggan. Pinalayas niya ako. Ang Pasko na dapat ay masaya ay naging isang bangungot. Isang perpektong kwento. Isang kapani-paniwalang kasinungalingan. Nakita ni Miguel ang pagbabago sa ekspresyon ng mga tao sa gallery. Nakita niya ang simpatiya sa kanilang mga mata para kay Aliana. Sunod na tinawag si Nestor. Sa kabila ng kanyang katapatan, ginawa siyang katawa-tawa ni Attorney Salcedo. Ginoong Jimenez, sabi ng abogado, 30 taon na po kayong nagsisilbi kay Ginoong De Villa, tama ma po ba? Ang inyong katapatan ay kahanga-hanga. Marahil ay sobra pa sa kahanga-hanga. Hindi po ba't gagawin ninyo ang lahat para sa kanya, kahit na ang pagsisinungaling sa korte? Nagsasabi po ako ng totoo, giit ni Nestor. Ang totoo? O ang totoo na gusto ng amo ninyong marinig? Ang testimonya ni Nestor ay winasak. Ang kanyang talaarawan ay pinalabas na gawa-gawa lamang ng isang matandang uto-uto. Sumunod ang ebidensya ng pagnanakaw sa foundation. Ngunit handa rin sila. Iprinipresenta ni Salcedo ang isang affidavit mula sa isang dating accountant na ngayon ay nasa ibang bansa na at hindi makontak na inaako ang lahat ng kasalanan. Isa na namang perpektong pag-iwas. Bumaling si Ruben kay Miguel. He's good, bulong nito. He's twisting everything. Naramdaman ni Miguel na tila isang pader ang humaharang sa kanya sa bawat pagsubok niyang umabante. Ang katotohanan ay nasa panig niya, ngunit ang katotohanan ay walang silbi kung walang naniniwala dito. At dumating ang sandaling kinatatakutan niya. The prosecution calls, Tala De Villa. Ang buong silid ay tumahimik. Lahat ng mata ay napunta sa munting bata na dahan-dahang lumakad papunta sa witness stand. Inalalayan siya ni Miguel. Bago ito umupo, bumulong siya. Kaya mo to, anak. Just tell the truth. Nagsimula si Attorney Robles, ang abogado ni Miguel, sa malumanay na mga tanong. Sa simula, maayos na sumasagot si Tala, kahit nanginginig ang boses. Tala, anong nangyari nung gabi ng Pasko? Pinagalitan po ako ni Tita Aliana. Tapos po. Ngunit nang magsimula na ang cross-examination ni Attorney Salcedo, ang lahat ay nagbago. Hindi niya ito sinigawan. Ang ginamit niyang sandata ay mas masakit, pagkalito. Tala, sabi ni Salcedo. Ang boses ay parang isang mapagkunwaring lolo. Sabi mo, pinagalitan ka niya. Hindi kaya, napagod ka lang. At inakala mong galit siya? Hindi po, galit po siya. Pero iha, hindi ba't minsan kapag pagod tayo, iba ang ating naririnig? Hindi ba't sinabi mo sa papa mo noon na ayaw mo kay Tita Aliana? Baka naman, dahil ayaw mo sa kanya, inisip mo na lahat ng ginagawa niya ay masama. Hindi po.
Ang mga tanong ay naging mas mabilis, mas komplikado. Tala, naaalala mo ba kung ano ang kulay ng kaldero? Naaalala mo ba kung saang parte ng kalan ito nakalagay? Sigurado ka bang hindi ka tumatakbo? Hindi ka ba nadulas? Posible bang sa sobrang takot mo, hindi mo na matandaan ng tama ang lahat? Ang maliit na mundo ni Tala ay nagsimulang gumuho. Ang mga alaala ay naghalo-halo. Ang takot ay bumabalik. Napatingin siya kay Aliana na nakatingin sa kanya ng may awa. Isang pekeng awa na mas nakakatakot kaysa sa galit. So, madiing sabi ni Salcedo, nararamdaman ang kanyang tagumpay. Posible bang dahil sa galit mo, sa iyong pagtakbo, na ikaw mismo ang aksidenteng nakahila sa kaldero at ngayon ay sinisisi mo ang isang inosenteng tao para sa iyong sariling pagkakamali? Iyon na ang huling dagok. Ang mga luha ay bumuhos mula sa mga mata ni Tala. Ang kanyang munting katawan ay nagsimulang manginig. Tumingin siya sa hukom, sa kanyang ama, sa lahat ng taong nakatingin sa kanya. Ang lahat ng mukha ay naghalo-halo. Ang bigat ng buong mundo ay nasa kanyang mga balikat. Sumigaw siya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pagkatalo. Hindi ko na po alam. At yumuko siya. Humahagulgol. Hindi na kayang magsalita. Sa kabilang panig ng silid, isang maliit, halos hindi mapansing ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Aliana. Ang lahat ay tila nawala na. Para kay Miguel, ang mga hikbi ng kanyang anak ay parang mga pako na ibinabaon sa kanyang dibdib. Ang bawat iyak ay isang akusasyon sa kanyang pagkukulang. Nakita niya ang mapanuyang ngiti sa mga labi ni Aliana, isang ngiti ng isang demonyong nagdiriwang sa pagkawasak ng isang anghel. Naramdaman niya ang malamig na kamay ng pagkatalo na pumipiga sa kanyang puso. Ito na ba ang katapusan? Ang kasinungalingan ba talaga ang mananaig? Yumuko si Miguel, hindi na kayang tingnan ang anak na nagdurusa. Your Honor, I think that's enough. Halos pabulong niyang sabi kay Ruben, handa nang isuko ang lahat para lang matigil na ang pagpapahirap sa kanyang anak. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkagupo, sa gitna ng ingay ng kanyang mga hikbi, may narinig si Tala. Hindi ito isang salita, isa itong imahe. Ang imahe ng kanyang papa, ang kanyang bayani, na nakayuko, talunan, at wasak. At sa kabilang panig, ang imahe ni Aliana, ang kanyang berdugo, na nagtatamasa sa kanilang pagdurusa. Isang kakaibang bagay ang nangyari sa loob ni Tala. Ang takot na halos lumunod sa kanya ay biglang humupa. Napalitan ito ng isang damdamin na mas malakas pa, isang nag-aalab na pagmamahal para sa kanyang ama. Ang pangako nila sa isa't isa kagabi ay bumalik sa kanya. Kailangan nating maging matapang. Huminto siya sa pag-iyak. Ang biglaang katahimikan ay mas nakakuha ng atensyon ng lahat kaysa sa kanyang mga hikbi. Dahan-dahan, itinaas ni Tala ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng luha, ang kanyang mga mata ay namumugto. Ngunit mayroon ng bagong liwanag sa mga ito. Isang liwanag ng determinasyon. Huminga siya ng malalim. Isang paghinga na tila humugot ng lakas mula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya, hindi sa mga abogado, hindi sa kanyang ama, kundi direkta sa hukom. Your Honor, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay mahina, ngunit malinaw na parang isang kampana sa gitna ng katahimikan. Maari ko na po bang ikwento ang lahat? Mula po sa simula? Nagulat ang hukom. Maging si Attorney Salcedo ay natigilan. Sige, iha, sabi ng hukom. Ang boses ay mas malumanay na ngayon. Makinig kami. At nagsimula siyang magsalita. Hindi na ito ang putol-putol na sagot ng isang batang natatakot. Ito ay ang malinaw na salaysay ng isang kaluluwang nasugatan. Nagsimula po noong una siyang dumating, sabi ni Tala. Palagi po siyang nakangiti kapag nandyan si Papa. Pero kapag kaming dalawa na lang,
Nawawala po ang ngiti niya. Sinabi niya na basura daw ang drawing ko para sa'yo, Papa. Itinapon niya. Napatingin si Miguel. Naalala ang eksaktong eksenang yon. Ayaw niya na mahawakan ko ang kamay mo kapag naglalakad tayo. Hinihila niya ako palayo. Kapag may maliit po akong pagkakamali, tulad ng pagkatapon ng juice, kinukulong niya ako sa kwarto ko. Sinasabi niya na masama akong bata at hindi mo ako dapat mahalin. Ang bawat salita ay isang patak ng lason na dahan-dahang lumalabas mula sa kanyang sistema. Noong gabi po ng Pasko, pagpapatuloy niya ang kanyang boses ay hindi nagbago ng tono. Natapunan ko po ng konting hot chocolate ang sahig. Isang maliit na patak lang po. Nakita niya, nagalit po siya. Tumingin siya sa direksyon ni Aliana. Kinuha niya po yung kaldero na may kumukulong tubig. Itinapon niya sa sahig sa harap ko. Sabi niya, mas malaki ang dumi na ginawa ko, di ba? Didilaan mo yan hanggang sa luminis para matuto ka. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa gallery. Ang testimonya ni Tala ay napakalinaw, napaka-espesipiko. Ang kanyang paglalarawan sa kung paano kumalat ang kumukulong tubig sa sahig, ang init na naramdaman niya sa kanyang mukha, ang takot na huwag masunog ang kanyang mga kamay. Ito ay perpektong tumutugma sa ulat ng mga doktor tungkol sa lokasyon at uri ng paso sa kanyang dila. Hindi ito kwento ng isang batang na aksidente. Ito ay kwento ng isang batang pinahirapan. Nang matapos siya, ang buong silid hukuman ay nababalot sa isang mabigat na katahimikan. Pagkatapos, ginawa ni Tala ang isang bagay na walang sino man ang inaasahan. Dahan-dahan siyang bumaling sa upuan niya para harapin si Aliana. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang takot na dating naroon ay wala na. Hindi na po ako takot sa inyo, sabi ni Tala. Ang kanyang munting boses ay umalingaw-ngaw na parang isang hatol. Sa sandaling iyon, ang maskara ni Aliana ay nabasag. Ang pagkukunwaring awa ay nawala sa kanyang mukha. Ang kumpiyansa ay gumuho. Ang nakita ng lahat sa unang pagkakataon ay ang dalisay at walang halong pagkamuhi sa kanyang mga mata. Ang tunay na mukha ng halimaw sa likod ng maskara. Bago pa man makabawi si Attorney Salcedo, mabilis na tumayo si Attorney Ruben Robles. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Pumuputol sa katahimikan na parang isang kidlat. Your Honor, sabi niya. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa hukom, ngunit ang kanyang mga salita ay tila isang punyal na nakatutok kay Aliana. With this brave and unequivocal testimony, we would like to present our final piece of evidence. Huminto siya saglit, hinayaan ang bigat ng kanyang mga susunod na salita na bumalot sa buong silid. One that will shift this case from child abuse to attempted murder. Ang mga salitang attempted murder ay bumagsak sa gitna ng silid hukuman na parang isang bomba. Ang bulungan sa gallery ay naging isang malakas na ugong. Maging ang hukom ay napasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa pag-asam. Si Attorney Salcedo ay tumayo para tumutol, ngunit huli na ang lahat. Ang momentum ay nasa panig na ni Miguel. Your Honor, pagpapatuloy ni Ruben Robles, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may talim. Ipinipresenta namin ang Exhibit A, isang medical report mula sa St. Luke's Medical Center. Inabot ng isang clerk ang dokumento sa hukom. Ang report na ito ay nagpapatunay na sa loob ng nakalipas na 6 na buwan, ang kliyente ko, si Ginoong Miguel de Villa, ay unti-unting nalalason. Mayroong mataas na antas ng arsenic sa kanyang sistema. Isang laso na walang amoy, walang lasa, at kapag ibinigay sa maliliit na dosis sa loob ng mahabang panahon, ay nagdudulot ng mga sintomas na katulad ng matinding stress at pagkapagod. Napahawak si Aliana sa braso ng kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay biglang namutla na parang isang multo. Objection, Your Honor! Sigaw ni Salcedo.
This is irrelevant. Paano nila mapapatunayan na ang aking kliyente ang may gawa niyan? I'm glad you asked. Counselor, sagot ni Ruben na may malamig na ngiti. Ipinipresenta ko ang Exhibit B. Isang malaking screen ang ibinaba mula sa kisame. Ipinakita dito ang isang security camera footage mula sa isang maliit na tindahan ng mga chemical sa isang sulok ng Maynila. Ang petsa, 6 na buwan na ang nakalipas. Malinaw na nakita ng lahat ang isang babae. Nakasuot ng malaking salamin at scarf, ngunit hindi maikakaila ang kanyang tindig at galaw na bumibili ng isang bote ng purong arsenic. At para po walang duda, sabi ni Ruben, ipinipresenta namin ang Exhibit C. Ipinakita sa screen ang isang resibo. Ang pangalan ng bumili, A. Roses. Ang pirma sa ilalim, malinaw at hindi mapagkakamalan. Ang eleganteng pirma ni Aliana. Isang malakas na gasp ang narinig sa buong silid. Lahat ng mata ay napunta kay Aliana. Ang kanyang maskara ng pagiging biktima ay tuluyan ng gumuho. Inilalantad ang nababaliw na halimaw sa ilalim nito. Hindi totoo yan. Gawa-gawa lang yan. Pinlano niyo ang lahat ng ito para sirain ako. Nagsimulang sumigaw si Aliana. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng pagkasuklam. Kasalanan ng batang yan. Palagi siyang hadlang. Dapat noon ko pa siya. Natigilan siya. Ngunit huli na ang kanyang pag-amin. Kahit hindi direkta, ay narinig ng lahat. At panghuli, Your Honor, sabi ni Ruben, ang kanyang boses ay parang isang kulog na naghahatid ng huling hatol. Ipinipresenta namin ang mga bank record. Ipinapakita dito na sa parehong araw ng pagbili ng lason, isang malaking halaga ng pera ang inilipat mula sa De Villa Charity Foundation patungo sa isang personal na account na pag-aari ng akusado. Ang pera na dapat sana ay para sa mga ulila ay ginamit niya para bumili ng sandata na unti-unting papatay sa kanyang asawa para makuha niya ang lahat. Tapos na ang laro. Ang bawat kasinungalingan ay nabakbak. Ang bawat ebidensya ay isang pako na ipinako sa kabaong ng kanyang kalayaan. Si Aliana ay tuluyan ng nawala sa kanyang sarili. Tumayo siya, itinuro ang daliri kay Miguel, pagkatapos ay kay Tala. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Sigaw niya kay Miguel, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Kung ibinigay mo lang sa akin ang lahat ng gusto ko, at ikaw, pulyaw niya kay Tala. Munting demonyo, sinira mo ang buhay ko. Sinubukan siyang pakalmahin ni Attorney Salcedo, ngunit nagpupumiglas siya na parang isang mabangis na hayop na na-corner. Guards! Sigaw ng hukom. Malakas na ipinukpok ang kanyang gavel. Order in the court! Order in the court! 2 gwardiya ang mabilis na lumapit at hinawakan si Aliana sa magkabilang braso. Patuloy siyang sumisigaw at nagwawala habang kinakaladkad palabas. Hindi pa tayo tapos, Miguel. Babalikan kita. Babalikan ko kayong 2. Ang kanyang mga banta ay unti-unting humina habang papalayo siya, hanggang sa ang tanging natira na lang ay ang alingawngaw ng kanyang kabaliwan sa loob ng tahimik na silid. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang hukom, ang kanyang boses ay matatag at puno ng awtoridad. Sa harap ng mga ebidensyang iprinisinta, ang korte ay... Ngunit hindi na narinig ni Miguel ang mga sumunod na salita. Hindi na mahalaga ang teknikal na hatol. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang hustisya na kanilang nakamit. Tumingin siya sa kanyang tabi. Si Tala ay nakatingin din sa kanya. Ang mga mata ay puno ng pagod, ngunit meron ding kislap ng tagumpay. Walang salitang namutawi sa kanilang mga labi. Dahan-dahang lumuhod si Miguel at niyakap ng mahigpit ang kanyang anak. Sa gitna ng naguguluhang silid hukuman, sa gitna ng mga flash ng kamera ng mga reporter, ang mag-ama ay magkayakap. Ang digmaan ay tapos na. Ngunit alam ni Miguel, habang yakap niya ang nanginginig na katawan ng kanyang anak,
na ang pinakamahalagang laban ay ngayon palang magsisimula. Ang laban para sa paghilom. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng eskandalo ay unti-unting humina. Napalitan ng tahimik na pag-usad ng buhay. Si Aliana Roses ay napatunayang nagkasala sa lahat ng paratang sa kanya at hinatulan ng habambuhay na pagkakakulong. Ang balita ay lumabas sa mga dyaryo sa loob ng 1 linggo at pagkatapos, tulad ng lahat ng bagay, ito ay naging lumang balita na lamang. Para kay Miguel, ang pagtatapos ng paglilitis ay hindi isang pagdiriwang, kundi isang paglaya. Isang paglaya mula sa galit, sa paghihiganti, at sa isang buhay na binuo sa pundasyon ng mga kasinungalingan. Isang maaraw na umaga, nakatayo si Miguel sa gitna ng malawak na sala ng Hacienda Esperanza. Ngunit sa halip ng mga mamahaling palamuti, ang nakapaligid sa kanya ay mga karton at kahon. Ang bawat isa ay may tatak. For donation, for storage, for disposal. Gumawa siya ng isang desisyon. Isang desisyon na ikinagulat ng lahat, lalo na ni Ruben. Ibinenta niya ang Hacienda Esperanza. Ibinenta niya ang halos lahat ng shares niya sa kumpanya. Tinalikuran niya ang halos lahat ng yaman na pinaghirapan niya sa buong buhay niya. Miguel, sigurado ka ba dito? Tanong ni Ruben isang araw. You're giving up an empire. Hindi, Ruben, sagot ni Miguel habang pinupunasan ang alikabok sa isang lumang photo album. I'm giving up a cage. Isang ginintuang hawla na halos pumatay sa akin at sa anak ko. Ang bawat sulok ng mansyon ay may dalang alaala, mabuti man o masama. Ang hagdanan, kung saan niya unang nakitang bumaba si Aliana, suot ang wedding gown nito. Ang hardin, kung saan niya tinuruan si Tala na magbisikleta. Ang kusinang yon. Kailangan nilang umalis. Kailangan nilang magsimula muli. Sa huling araw nila sa mansyon, tinulungan siya ni Tala na mag-empake ng mga huling gamit sa kwarto nito. Kinuha ni Tala ang isang maliit na music box mula sa kanyang aparador. Ang natira na lang matapos itong sirain ni Aliana at ipaayos ni Nestor. Papa, pwede po ba nating itong dalhin? Tanong nito. Ngumiti si Miguel. Oo naman anak, dadalhin natin ang lahat ng magagandang alaala. Ang kanilang nilipatan ay malayong malayo sa karangyaan ng Hacienda Esperanza. Isa itong maliit, ngunit maginhawang bahay sa tabi ng dagat, sa isang tahimik na probinsya na malayo sa gulo ng lungsod. Pinangalanan nila itong Tahanan ng Liwayway, ang bahay ng bukang liwayway. Ang kanilang mga unang linggo ay puno ng mga bagong karanasan. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, si Miguel mismo ang nagluto ng kanilang almusal. Medyo sunog ang sinaing, medyo maalat ang itlog, ngunit ang tawa ni Tala habang kumakain sila ay mas masarap pa kaysa sa pinakamahal na pagkain sa isang grand hotel. Tinuruan niya si Tala kung paano magluto. Magkasama silang nagtanim ng mga gulay sa kanilang maliit na bakuran. Naglalakad sila sa dalampasigan tuwing hapon, pinapanood ang paglubog ng araw. Mga simpleng bagay na ipinagkait sa kanila ng dati nilang buhay. Inilipat niya si Tala sa isang maliit na lokal na paaralan. Sa una, natakot si Miguel. Paano kung hindi ito tanggapin ng mga bata? Paano kung ang anino ng nakaraan ay sumunod pa rin sa kanila? Ngunit si Tala, na may bagong tapang na natuklasan, ang unang gumawa ng hakbang. Nakipagkaibigan ito, nakipaglaro, at sa unang pagkakataon, narinig ulit ni Miguel ang malakas at masayang tawa ng kanyang anak na parang musikang matagal niyang hindi narinig. May mga gabi pa rin na nagigising si Tala mula sa masamang panaginip. Ang mga peklat ng trauma ay malalim, ngunit ngayon, kapag nangyayari iyon, hindi na siya nag-iisa. Tumatabi si Miguel sa kanya, niyayakap siya, at kinukwentuhan hanggang sa makatulog siyang muli, ligtas sa kanyang mga bisig. Isang hapon, umuwi si Tala mula sa eskwela na may dalang isang piraso ng papel.
May kislap sa kanyang mga mata. Papa, may ginawa po ako sa arts class namin. Ipinakita nito sa kanya ang isang drawing. Gawa ito sa Crayola. Simple at puno ng kulay. Sa drawing, may dalawang tao, isang malaki at isang maliit, na magkahawak kamay sa harap ng isang maliit na bahay sa tabi ng dagat. At sa itaas nila, isang malaking araw ang sumisikat. Ang mga sinag nito ay kulay ginto at kahel. Tinitigan ni Miguel ang drawing. Sa ilalim nito, may nakasulat sa sulat kamay ng isang bata. Ang ating tahanan. Naramdaman ni Miguel ang pag-init ng kanyang mga mata. Itinago niya ang kanyang mukha sa buhok ng anak para hindi nito makita ang kanyang mga luha. Dito, sa simpleng bahay na ito, na may dalang drawing na gawa sa Crayola, naramdaman niya ang isang yaman na hindi kayang bilhin ng kahit anong pera sa mundo. Natagpuan na nila ang kanilang tahanan. Isang taon na ang lumipas mula ng talikuran ng magamang Devilla ang anino ng kanilang nakaraan at niyakap ang liwanag ng isang bagong simula. Ang araw ay nagsisimula pa lamang sumungaw sa abot-tanaw, nagpipinta sa kalangitan ng mga kulay kahel, rosas at ginto. Ang banayad na tunog ng mga alon na humahalik sa dalampasigan ang nagsisilbing musika sa umaga. Sa maliit na beranda ng kanilang tahanan ng liwayway, nakaupo si Miguel, hawak ang isang mainit na tasa ng kape. Hindi na ito ang mamahaling kape na dati niyang iniinom, ngunit para sa kanya, ito ang pinakamasarap na kapeng natikman niya sa buong buhay niya. Mula sa kanyang kinauupuan, pinanood niya ang isang figura na masayang tumatakbo sa dalampasigan. Isang batang babae na may buhok na sinasayaw ng amihan. Ang mga paa ay nag-iiwan ng mga marka sa basang buhangin. Hinahabol niya ang mga alon, tumatawa sa tuwing aabutan siya nito at mababasa ang kanyang mga paa. Ang tawa na yon, isang tunog na minsan inakala ni Miguel na hindi na niya muling maririnig, ay ngayon ang kanyang paboritong himig sa buong mundo, si Tala. Sa edad na 9 na taon, ang bakas ng trauma ay halos hindi na makita sa kanya. Ang dating takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng walang katapusang kuryosidad. Ang dating pananahimik ay napalitan ng mga kwentong walang katapusan tungkol sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga guro, at sa mga isdang nakikita niya sa dagat. Ang peklat sa kanyang dila ay naroon pa rin, isang permanenteng paalala ng dilim na kanilang pinagdaanan, ngunit hindi na nito napipigilan ang kanyang pagtawa. Ito ay naging isang simbolo, hindi ng sakit, kundi ng katatagan. Isang patunay na kahit ang pinakamalalim na sugat ay kayang maghilom. Papa, halika! Sigaw ni Tala, kumakaway sa kanya. Ngumiti si Miguel. Ibinaba niya ang kanyang tasa at naglakad papalapit sa anak. Hindi na siya nag-abalang hubarin ang kanyang tsinelas. Hinayaan niyang yakapin ng malamig na tubig dagat ang kanyang mga paa. Ano yon, prinsesa? Tanong niya paglapit. Itinuro ni Tala ang isang bagay na kumikinang sa buhanginan. Isang perpektong hugis na kabibe, kulay perlas. Tingnan mo, Papa, ang ganda! Dinampot ito ni Miguel at inilagay sa palad ni Tala. Itago mo yan, sabi niya. Idagdag natin sa koleksyon mo. Nagpatuloy sila sa paglalakad, magkahawak kamay. Ang kanilang mga anino ay mahaba sa aplaya. 2 anino na magkadugtong. Tumingala si Tala sa kanya. Papa, masaya ka po ba dito? Ang tanong ng bata ay simple, ngunit may bigat. Tumingin si Miguel sa maliit nilang bahay. Tumingin siya sa payapang dagat. At higit sa lahat, tumingin siya sa mga mata ng kanyang anak. Mga matang puno ng buhay at pagmamahal. Naalala niya ang dati niyang buhay. Ang mga board meeting, ang mga mamahaling kotse, ang malaking mansyon, ang lahat ng bagay na inakala niyang sukatan ng tagumpay. Nawala ang lahat ng yon. Ngunit ano ang ipinalit? Ang tunog ng tawa ng kanyang anak, ang init ng yakap nito,
Ang kapayapaan ng bawat umaga na hindi nababahiran ng kasinungalingan. Oo, anak, sagot niya. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Sobrang saya ni Papa. Nawala sa kanya ang isang kaharian, ngunit natagpuan niya ang buong mundo. Natagpuan niya ang kanyang sarili. At higit sa lahat, naibalik niya ang ngiti sa kanyang nag-iisang yaman. Niyakap niya ang kanyang anak. At magkasama nilang pinanood ang tuluyang pagsikat ng araw. Ang liwanag nito ay bumalot sa kanilang dalawa, isang mainit at walang hanggang yakap. Ang nakaraan ay isa na lamang malayong alaala, at ang hinaharap ay kasing lawak at kasing ganda ng karagatan sa kanilang harapan. Dito, sa tahanan ng liwayway, sa piling ng isa't isa, sa wakas, tunay na silang nakauwi. At dito nagtatapos ang kwento ni na Miguel at Tala. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming pong salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay, sa bawat luhang pumatak, at sa bawat pag-asang muling nabuo. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, hindi ko lamang isinalaysay ang kanilang mga pagsubok. Naramdaman ko rin ang bigat sa dibdib ni Miguel, ang takot sa mga mata ni Tala, at ang init ng kanilang pag-asang muling makabangon. Nais kong lumikha ng isang salaysay na hindi lamang tungkol sa sakit at paghihiganti, kundi tungkol din sa walang kapantay na lakas na matatagpuan sa pagmamahal ng isang pamilya. Sana, sa pagtatapos ng ating kwento, ay mayroon kayong bauning aral. Isang paalala na ang walang katumbas na pagmamahal ng isang ama ay kayang maging liwanag sa pinakamadilim na gabi. Na ang katotohanan, gaano man kasakit, ay may kapangyarihang magpalaya. At higit sa lahat, na laging merong bukang liwayway na naghihintay pagkatapos ng bawat unos. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong saloobin. Anong bahagi ng kwento ang pinakatumatak sa inyong puso? Kaninong karakter kayo pinaka-nakarelate? Ang inyong mga kwento at damdamin ay mahalaga sa akin, kaya't huwag po kayong mag-atubiling ibahagi ito. Muli, ang aking taos-pusong pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento,